Isang linggo bago ang pagtatapos, nagkita sina si Chen at Qingjie sa Mithril Exchange upang ibahagi ang dalawang mahalagang balita. Una, humingi siya ng 1 linggong extension sa kanyang utang dahil ang pagiging tie sa unang pwesto sa kanyang mga pagsusulit ay nangangahulugang hindi niya nakuha ang buong premyong pera, na nag-iwan sa kanya ng 500,000 na kulang. Gayunpaman, ang problemang ito sa pera ay walang kwenta kumpara sa kanyang pangalawang balita, na mas seryoso. Inihayag niya na siya ay talagang bumalik sa nakaraan mula 10 taon sa hinaharap, at ipinaliwanag na isang grupo ng makapangyarihang mga Demon King ang tuluyang sisirain ang mundo, na mag-iiwan sa kanya bilang ang tanging nakaligtas na bayani. Pagkatapos ay inilarawan ni si Chen kung paano nagsimula ang Apocalypse, ipinaliwanag kung paano ginamit ng unang Demon King, si Wrath, ang mapanirang energy waves upang punitin ang lupa. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag na isang napakatalino na imbentor na nagngangalang Qingjie ang tumayo upang iligtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ng paglikha at pag-donate ng isang espesyal na depensibong kasangkapan na tinatawag na Stillstone. Salamat sa imbensyong ito, nakaligtas ang sangkatauhan sa nakamamatay na alon ni Wrath, na nagbigay sa mga nakaligtas ng sapat na oras upang tipunin ang kanilang lakas at lumaban. Nang marinig ito, tumayo si Qingjie sa sobrang gulat, dahil habang ang Stillstone ay dinisenyo upang harangan ang wave magic, ang aparato ay kasalukuyang hindi pa ibinabahagang ideya lamang sa kanyang isip, na nagpapatunay na nagsasabi ng totoo si Chen. Agad na inanyayahan ni si Chen si Qingjie na sumali sa kanyang koponan at magtrabaho para sa kanya. Noong ika-26 ng Hunyo, matapos matanggap ang buong bayad sa utang, masayang ibinalik ni Qingjie ang sandata ni si Chen sa kanya sa loob ng archive room ng Mithril Exchange. Upang mabayaran ang interes, kumuha rin si Chen ng isang supot ng mga bihirang materyales mula sa kanyang inventaryo at naglagay ng premium loot tulad ng poison cage ant legs, mantis spikes, at isang bihirang snake gall sa mesa. Natuwa si Qingjie sa mataas na kalidad ng mga ito at pinuri ang kanyang kasosyo, ngunit basta na lang itong tinanggihan ni si Chen, ipinaliwanag na siya ay nagmamadali at iilan lang ang kanyang nakuha. Pagkatapos ay tinanong ni Qingjie kung paano ang pagre-recruit para sa bagong Black Raven Guild, at inamin ni si Chen na tinanggihan ng kanyang pangunahing kandidato ang alok. Nagulat si Qingjie sa balitang ito, na inaakala nitong maantala ng setback na ito ang nakaplanong paglipat ni si Chen sa Elite City ng Sunhav. Gayunpaman, inihayag ni si Chen na pinapabilis niya ang kanyang timeline, ipinaliwanag na ang kanyang orihinal na plano upang iligtas ang mundo ay may 3 yugto. Ang unang yugto ay simple, bumuo ng isang standard na rookie guild mula sa simula na may maliit na koponan. Ang ikalawang yugto ay kasangkot sa pag-level up ng guild sa gold status upang makakuha ng pahintulot na humamon sa S-rank dungeons. Sa wakas, binalak niyang pumunta sa Sunhaven, hanapin ang dungeon na naglalaman ng Demon King of Wrath, at talunin siya ng maaga. Ngunit ang mga kamakailang pangyayari ay sumire sa kanyang mga kalkulasyon, at binalaan ni Chen na maaaring nagpakita na si Wrath ng mas maaga kaysa sa kanyang nakaraang buhay. Kaya naman, dapat niyang marating kaagad ang Sunhaven at mag-recruit ng mga kasamahan pagkatapos dumating, na nag-iwan kay Qingjie na namanghasa kung gaano kakomplikado ang sitwasyon. Nais tumulong si Qingjie, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na digital music player, umaasang ang kanyang mabilis na paghahanda ay makapagpabago ng takbo ng mga pangyayari. Ipinaliwanag niya na nagpagawa siya sa isang kaibigang producer ng isang kaakit-akit na pop song na naka-encode ng isang specific na beta frequency at nakakuha pa ng partnership sa global superstar na si Michael Bruno. Ang plano ay ilabas ng popstar ang track bilang lead single, na ikakalat ang frequency sa buong mundo sa loob ng wala pang 1 linggo. Ipinaliwanag niya na dahil ang frequency na ito ay kayang neutralisahin ang mind control and ripples ni Wrath, ang pag-broadcast ng kanta ang kanilang pinakamabisang defense system sa maikling panahon. Namangha si Chen na ang kanyang kasosyo ay nakapag-set up ng global defense sa loob lamang ng 7 araw, habang si Qingjie ay nag-adjust lang ng kanyang salamin, ipinagmamalaki na makatulong na maiwasan ang apocalypse. Bago pa man maproseso ni si Chen ang napakalaking tagumpay na ito, inihayag ni Qingjie ang isa pang sorpresa. Gamit ang kanyang storage ring, ipinoproject ni Qingjie ang isang custom smartwatch sa pulso ni si Chen. Ipinaliwanag na ginawa niya ito upang subaybayan ang S-rank threats at ang kanilang mga nakaraang lokasyon. Ipinagmalaki niya na ang natatanging prototype na ito ang magiging pinakamahusay na kasangkapan para sa paghahanap kay Wrath bago magsimula ang pagsalakay.
Nagulat si Chen na ang radar ay higit na mahusay kaysa sa kanyang sariling sistema. Napagtanto niya na ang kanyang bagong kasosyo ay isang henyo na gumawa ng isang revolusyonaryong tracking device sa loob ng isang linggo. Inamin ni Chingri na sana ay mayroon siyang lakas panlaban ng isang awa Kenner upang lumaban sa larangan ng digmaan ng direkta. Mabilis siyang tiniyak ni Chen, sinabing ang kanyang teknolohikal na tulong ay napakahalaga na at nangako na siya na ang bahala sa labanan. Gayunpaman, nanatiling alerto si Chen, alam niyang si Wrath ay ang unang alon lamang ng pagsalakay, at nagpasya siyang kumuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa Demon King. Makalipas ang gabing yon, sa loob ng isang maulan na ospital, ang spoiled heir na si JYN Dockson ay nakakulong sa isang padded cell bilang isang laway na gulo dahil sa hypnosis ni Chen. Habang pinapanood siya ng kanyang galit na ama na si Ronald JYN, hiniling ng matandang galit na malaman kung sino ang nangahas na sirain ang dangal ng kanilang pamilya at sirain ang kanyang anak. Pagkatapos ay inutusan niya ang isang grupo ng mga piling A-rank awakeners na hanapin ang salarin sa anumang paraan at pabayaran sila. Tinanggap ang trabaho, inihayag ng punong assassin ang isang kumikinang na energy blade na nakatago sa kanyang payong, at buong kumpiyansang nangakong ihahatid ang ulo ng salarin ngayong araw. Biglang, isang mabigat na presyon ng yumanig sa silid, na pumilit sa direktor na lumuhad habang sumusuka sa sakit, habang ang mabibigat na yabag ay yumanig sa sahig. Agad na naramdaman ng mga elite mercenary ang isang makapangyarihang presensya na patungo sa kanila. Nang lumapit ang halimaw sa pintuan, inihanda ng mga mangangaso ang kanilang elemental powers at mga baril, naghahanda para sa labanan. Biglang, lumitaw ang demonyo sa loob mismo ng silid, nakangiti habang inihayag na oras na para kumain, inihayag ang sarili bilang si Vorloon, ang Demon King of Gluttony.